Sinusulong ng panibagong peace talks ng pamahalaan, makakausap natin live si Dr. Froilan Calilung, political analyst at director mula sa Local Government Development Institute. Dr. Froilan, magandang tanghali, sir. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa lahat ng ating mga tagapanood ngayong umagang ito. Thank you for joining us live. Sir, ano po ba ang kakahalaga nitong nilagdaang joint communique sa resumption ng peace talks sa pagitan ng Philippine government at ng National Democratic Front of the Philippines? Well, napakahalaga nito, no? Because this actually symbolizes yung tinatawag nating exploratory talks between the government of the Philippines and the NDFP. And I think this will lay down the initial steps towards the resumption. Actually, it's not really a resumption, ano? Kundi panimulang, panibagong simula ng usapin patungkol nga dito sa peace process. And I think this is something that we really need right now, presumably because meron tayong mas malaking kinakaharap Nandyan yung ating external territorial defense, especially on our problem in the West Philippine Sea. So I think mahalaga na matuldukan na natin once and for all itong insurhensya na to, no, that has been going on and raging for more than 50 years. And in fact, this is one of the longest, if I'm not mistaken, not only in Asia, but in the whole world. Ano? Professor, what can you say about the timing of this news? Considering in 2017, we know that former President Duterte said no more peace talks. And then recently, we heard the Vice President say a very controversial statement. And now we're here, and now we have the Speaker of the House saying it's not a political maneuver. Well, hindi natin maiaalis niya yung political angle, no? Lalo na alam naman natin mayroong tunggalian between the Vice President and the House Speaker. Pero I think what we need to see here, we need to really not be deviated, no, or not be derailed from what really is the intent and the purpose of the peace negotiation. And that is really, again, to attain peace once and for all para matapos itong problema na to. Sa aking palagay, maaring alam naman natin na si Vice President Duterte talaga namang hindi niya gusto, no, na magpatuloy pa itong mga pag-uusap na to, at inuudyokan nga niya ang ating Pangulo na pag-isipang maigi, no, lalo na yung pagbibigay ng amnestia. But I think the President also has made several calculated risks and assumptions, you know, regarding what is really the best thing to do. And I think the President right now most likely would like to put an end to this once and for all, kasi para tong legacy call, no, yung binabanggit ko, parang legacy call, dahil nagsimula ang insurgency nung panahon ng kanyang ama. Ngayon naman na kanyang panahon, nais niya tuntuldukan at nais na niyang matapos. And magkaroon talaga ng closure, no? Hindi lang kasi yung tinatawag nating all-out of offensive na pwede namang gawin ng militar natin ngayon, lalong-lalo na decapacitated na talaga at masyado nang decimated ang mga kalaban. Pero ang gusto na natin dito talagang mapaigting, yun nga usapin tungkol sa ano ba talaga ang kanilang paglalaban. Ano ba talaga yung ideolohiya, ano ba talaga yung kanilang yung pinakaugat nung kanilang mga saloobin. At ito yung mahalaga na matalakay natin dito sa peace talks na to. Okay, dahil nga po sa development nga na ito, sabi nyo, mahalaga. Pero ano yung nakikita ninyo na, kumbaga, yung ugnayan o relasyon ng pamahalaan at NDFP sa ngayon, gaano kahalaga yung kanilang joint communique na ito at pagpapakita ng desire to start another peace talks? Yes, napakahalaga nito, Ninya, no? Siguro usapin nito ng unang-una sinseridad at saka yung tinatawag nating meaningful commitment towards the attainment of long-lasting peace. Dahil nga, maalala natin, nagkaroon na ng maraming peace talks and negotiations in the past. Lahat ng administration, meron tayong mga peace talks, pero all of it ended up failure kasi nga, yung sincerity on both sides, medyo questionable po talaga. No? Lalong-lalo na pag nagkakaroon tayo ng peace talks, nagkakaroon tayo ng mga negotiations, ginagawa ito na pagkakataon ng mga rebelde para magpalakas, to rearm, to regroup, and then eventually they will come out stronger. But right now, I believe that the government is in a better vantage point to actually take hold of this position dahil nga mahina na po talaga. I think, if I'm not mistaken, nasa 2,000 na lang yata, no, ang ating mga miyembro ng kanilang kilusan. At masasabi ko na napaka
successful, no? Kagaya halimbawa ng ginawa ng NTF-ELCAC, yung whole of nation approach to end the insurgency, I think really materialized. So I think this is a very good time para once and for all nga matapos na itong problema na to sa insurgency sa bansa natin. You mentioned, sir, na this strategy has been going on for a while, no? Tong peace talks hindi na po bago ito. So maybe from your perspective, ano po ba yung bago ngayon that you're seeing na baka this time umepekto, may maging successful? Ano yung nakikita yung mga from your perspective mga factors that may influence the results of these peace talks? Well, for one, alam na po natin na yung mga kadre, no, na ika nga ng kanilang kilusan, iba sa kanila namatay na, kagaya nga ng pagpanaw ni Joe Maciso ng 1 taon, at yung iba po sa kanila medyo matanda na talaga, kaya masasabi natin na mahina po yung kanilang ideological foundation ngayon. Secondly, I think what we need to see here, and I think ito po ay lumabas dun sa kanilang naunang usapan, na parang gusto nila na i-transform into a political organization talaga na tanggap sa mainstream political sphere natin itong NDF, no, itong NDFP. And I think if this will happen, masasabi natin na magkakaroon maari sila ng isang partidong politikal na maaring makisalamuha at makiisa doon sa mga political na activities ng ating pamahalaan. So in short, this resonates, I guess, well with the context and with the notion of unity that is being espoused by the government, because the government is now trying to lay down and parang inaabot niya yung kanyang kamay, at ito nga ay parang sa ikakapayapa ng ating bayan. Sir, pagdating naman po sa economic development at investment sa bansa, ano po ang nakikita ninyong magandang epekto nitong peace talks na ito? Well, it will really boost investor confidence niya, no? Dahil alam naman natin that whenever we have problems, lalo na pagdating sa peace, order, security, and of course insurgency on the countryside, it really dissuades, no, or discourages foreign investors from actually coming into the country. And we definitely need these FDIs in order to pump prime further the economy. So I believe na itong usapin na to, no, magpapanumbalik doon sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan na maglagak ng kanilang pera, no, at ang kanilang kapital sa ating bansa, na siya namang magiging mahalaga rin na pagkukuhanan natin ng mga oportunidad para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga magbabalik loob, no, sa ating pamahalaan. Dahil alam naman natin yung amnestia is just the first step towards going back to the fold of the government and bringing them back into the fold of the law. Yes, Dr. Froilan, gano'n naman po kahalaga ang suporta ng ating legislature at maging ng ating general public dito sa isinusulong nating panibagong peace talks? Well, I think maliwanag yung position po ng liderato ng Kamara, no, regarding this. I think the speaker is very much supportive of the move of the president, and I think mahalaga rin na makita natin kung paano ito tatanggapin ng ating mamamayan. Ang siguro ang kailangan ibahagi natin dito, and I think this interviews like this is very relevant and very timely, para nga ilagak natin sa ating mga kababayan ano po ba talaga ang makukuha natin dito sa pagresolba nitong problema ng insurhensya na to that has been raging on for a very long time. I think it's important at this point in time na magkaroon na talaga tayo ng healing, reconciliation, and finally magkaroon na ng lasting and meaningful peace. Kasi para din naman sa atin to at para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Alright. Ito naman pong pag-grant ng amnestia para sa mga dating rebelde. Ano pong magiging impact nito sa comprehensive peace process? Well, napakahalaga nito, Ninya, no? Kasi kung titignan natin, ang amnestia ay inilalatag ng ating Pangulo batay nga doon sa mga executive orders at proclamations sa kanyang nilagdaan, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman doon sa kanilang tinatawag na political beliefs, no? So, I believe this is important dahil nga tinatalakay nito yung ugat
kung bakit talaga sila nakibaka in the first place. And I think this amnesty is going to be very important because this is the initial step towards bringing them again in the fold of government and eventually bringing them again into the social mainstream. Kaya nga, no? So yung pagbibigay natin sa kanila ng oportunidad, ng hanap buhay, mangyayari lamang yon kung mabibigyan muna sila ng amnestia. At kakibat ito kung mabibigyan sila ng total amnesty, no, o yung full amnesty, yung kanilang mga political rights marirestore. No? Meaning to say, pwede na silang umabol ulit for elected positions and siguro makikita natin na maaari rin silang maging katuwang ng ating pamahalaan sa paghubog ng isang bagong bukas para sa ating lahat. Alright. Dr. Froilan, bilang panghuli na lang po, very important, no, yung sustainability, no, nitong peace talks natin. Sa inyong palagay ba, Doctor, ano po ang dapat isaalang-alang sa normalization or reintegration ng ating mga dating rebelde? Well, number one, alamin natin, no? Alamin at kilalanin natin yung ugat ng kanilang pinaglalaban, bakit sila nakikibaka, at tignan natin kung paano talaga sila matutulungan doon sa kanilang hinahangad, no, na pagbabago. And alam naman natin na marami sa kanila talagang nanumbalik na at yung iba sa kanila may mga makabuluhan at magagandang kwento nga ng pagbabago at pagbabalik loob. So I think this is something that we should amplify more, no? Kailangan ipakita natin ito, ipalaganap natin ito para mas lalong mahikayat yung kanilang mga miyembro na manumbalik na sa ating pamahalaan at makipagtulungan. Because I believe this is the only way to go if we really want to heal and if we really want to have lasting and meaningful peace in the country. Okay, may isang tanong na lang po ako. We said na bawal ang mga preconditions. Like for example, yung may mga non-negotiable like yung pag-brand na terror attack, 'di ba? Ano ba yung mga or terrorist? Ano po yung iba pang katulad nito na black and white dapat? Yes. Ito hindi talaga pwede. Yes. Yun nga po, no, ang isa siguro na tingin ko kailangang i-negotiate maigi ng ating pamahalaan dito yung unang-una yung pagpapalaya doon sa kanilang mga high-ranking officials, ano, at lalong-lalo na doon sa kanilang political prisoners. Okay? Kasi in the past, ito naman nagawa na ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, tinupad natin yung ating ends. No? Ang problema is yung pagdating doon sa kanila, yung the end of their bargain, yun ang medyo nakukulangan tayo. No? So hopefully, the government will finally understand that they lay down the cards, but more importantly is how we could abide by the rules. No? And I think, yun nga, yung binabanggit ko kanina, yung sinseridad, yung commitment towards making this possible, kinakailangang maging malinaw. At ito nga, mailalatag natin ito sa mga exploratory talks na ginagawa natin ngayon bago talaga yung resumption ng actual na panel level peace talks. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Froilan Calilung, Political Analyst at Director ng Local Government Development Institute. Maraming Salamat, salamat. Thank you, sir. Yes.